What's up KG at pang 45 days na ng ating codex at welcome back sa inyong lahat. Pero bago tayo pumunta sa ating codex, meron tayong napaka-importanteng balita, isang napakastig na balita galing sa Japan kung saan simula sa June 1, 2026 ay magiging effective na yung bago nilang revise na rules na para sa Japan Financial Agency, no? So nakabantay rin kasi tayo dito nung ting 2022 nagkaroon sila ng framework tungkol ah, sa mga stable coin. Pero ngayon mula sa June 1, pwede mo nang gamitin as cross-border payment yung mga stable coin na issue sa ibang bansa. Kung syempre depende 'yun sa sa kailangan may clear na legal framework yung mga qualifying na foreign stable coins, kunyari yung mga USDC o iba pang fiat back na yung USDT hindi pa sigurado kasi hindi nga sila tinanggap sa Europe. Sa aalala ko yung meron silang sariling act doon. Pero dito sa Japan is tinatanggap nila once na syempre dapat 1:1 yung palitan. So dapat back by the bank pa rin. Paborito sa mga traditional mga TradeFi at saka mga DeFi, mga decentralized finance na mga entities kagaya ng mga crypto, ng mga bangko kasi napag-merge na dito. Win-win situation ang nangyayari, no? Yung mga nasa TradeFi, madali na sila maka-access sa mga DeFi using stablecoins. At kung ikaw naman isang crypto enthusiast at gumagamit ka naman ng mga stablecoin, pwede mo na, madali mo na ring i-convert yung iyong pera into, syempre, yung mga talagang currency sa iba't ibang bansa. Kasi isa sa nagiging problema dito, kunyari, kagaya sa atin dito sa Pilipinas, kakaunti pa rin naman talaga yung may hawak na bangko. Bakit? Ang daming requirements, ang daming kailangan gawin. Lalo na kapag maglo-loan ka sa bangko, or di kaya hiram ka ng pera, no? So, ang daming hinihingi sa'yo. Kailangan may ganito, may ganyan ka. Pero using dito sa mga stablecoins na nagbibigay ng mga ganon, yung kunyari, may isang exchanges sila doon locally. Sa atin kasi wala pang ganon sa coins.ph na madali ka na makapag-loan, cash mo na kagad makukuha, walang masyadong cheche boreche na kailangan, no? Wala kang kailangang So, kailangan lang i-trust talaga yung personal details mo, then yun na. Dapat naka-KYC ka. So makakapag-loan ka na mabilisan using yung mga digital currency na tinatawag. Tapos ang maganda pa dito, no, hindi na siya ituturing na securities yung mga stable coins na ito kasi kailangan mas madali sila. Mas madali para sa mga Japanese companies, siyempre, tsaka sa mga exchanges na i-handle. Tapos i-trade o di kaya gamitin yung mga yun para sa payments. Wala lang, syempre, nandun pa rin yung strict na mga condition, no? Sa nila, sa pag-implement ng ganitong klaseng exchange. Siyempre, dapat fully back pa rin yung mga stable coins mo. Bakit ba natin pinag-uusapan ito? Ano bang kinalaman dito sa Axie Infinity? Dito kasi kailangan din natin malaman yung mismong macro news. Bakit? Kasi once na nagkakaroon ng ganun na pag-accept ng syempre, may nakalagay nga dito na fourth, sabi ni Ash Crypto, fourth largest economy sa buong mundo na talagang nire-recognize nila yung mga crypto stable coins. So dito, yung lalo na kung ikaw ay talagang pro-crypto, so talagang matutuwa ka sa ganito dahil talagang nagkakaroon sila ng tinatawag na acceptance pagdating dito sa cryptocurrency. Siyempre, kung tatanungin niyo ako kung bullish ba to, yung legitimacy tsaka integration, andun na tayo sa fourth largest economy. Kakapagbigay sila ng mga clear legal status sa mga qualifying foreign stable coins. Kunyari, yun nga, yung mga USDC, possible din USDC kung maging compliant talaga. Alam ko hindi pa na-audit na maayos ang USDT bilang electronic payment instrument. So, kailangan
Siyempre doon tayo sa ano, sa meron mo ng na-audit na maayos yung USDC. Pwede na rin itong gamitin legally para sa mga payments, o di kaya mga remittances, settlements, business transaction. Ang iniisip ko lang din dito, anong gagamitin nilang network para mag-transfer ng lalo kung banks to banks. Siyempre, pagka sinabing banks to banks, so XRP, yung isa sa mga naisip ng mga tao. Pero kunyari, ang USDC kasi ay ano ng ano yan ng Ethereum. At ang USDT naman ay ang alam ko ay Bitcoin. Tama ba? Kung di ako nagkakamali, ang pinaka-mother na network ng USDT ay Bitcoin. At ang USDC naman, ayan. Tsaka mostly, ang liquidity ng Bitcoin ay nasa USDT. Mas malaki pa rin yung ano niya kaysa sa USDC. Tapos, syempre, mas madali ngayon na mag-on-ramp or off-ramp ng mga asset, no? Lalo na pag nandun ka, ito na yung magdadala ng real world utility at saka yung liquidity na madalas yun yung nagiging dahilan kung bakit tataas yung demand ng cryptocurrency, no? Kung yun pa lang is nakikita mo na may possibility na ano, so positive news nun para sa mga iba sa crypto environment, sa crypto market. Kasi siyempre kung tayo man ay nasa Axie Infinity or nasa Play to Earn games, no? So, nare-recognize na yung mga ganong pero hindi naman tayo stablecoin. Sabihin na natin na iba naman yung stablecoin, hindi naman siya kaparehas ng hindi naman siya kaparehas nung pag-accept ng Pero, ang kasi noon is, nagkakaroon na ng real use case yung mga mga crypto natin. Na which is malaking bagay lalo na sa pag-adapt ng mass ng mga tao pagdating dito sa cryptocurrency. Siyempre, magiging epekto nito sa ecosystem, makakatulong ito sa cross-border payments, sa mga DeFi, paglipat ng mga value. Tapos dadami rin yung mga crypto news community, tinatawag na game changer o di kaya malaki para sa global crypto growth. Na which is, pabor naman ako. Agree naman ako doon na pwedeng magkaroon ng ganung klase ng narrative. No? Baka ito yung maging narrative para sa mga susunod na So, institution, pumasok na. Andito na. Yun yung last narrative. Ngayon, pagdating dito sa parang tingin ko itong sunod na cycle to is more on stable coin na ang pero don't get me wrong actually sa totoo lang kagaya ko, bumili ako ng mga USDC, USDT, 58 pesos pa lang yung palitan. So ngayon is nasa 61 na, mag-62 na. So nagpa-profit ka pa rin Meron ka pa rin doon Pero hindi ko sinabing, lipat nyo na lahat ng pera nyo sa USDT, USDC. Malaki pa rin ang risk noon. Kasi pwedeng madipeg, pwedeng hindi na pala back ng 1:1, lalo na USDT. Kaya ako, mas marami akong USDT kaysa sa USDC. No? Kaya pa rin, kailangan mo pa rin talaga mag-ingat. Hindi ko sinabi mag-invest kayo doon. Bakit magkano lang ba yun? 5%? 3%? No? Pero siyempre, yun ang mga nagbibigay ng yield. Yun yung Siguro, ang isa lang sa mga nakikita kong problema dito, yung mga traditional kasi na mga bangko, bago yung makapagbigay ng service kagaya ng mga yield, talagang dumadaan niya sa butas ng karayong. Ang dami niyang mga requirements na kailangan. Pero yung mga exchanges na syempre, bigla na nagbibigay ng yield, napakadelikado nun Kasi nangyayari nun, parang nagiging Dracula ka na. Lipat-lipat ka ng exchanges, hinahabol mo lang yung yield. After nun, aalisan ka na nung mga users, dilipat na naman doon sa kabila para lang doon sa yield. Kagaya nung unang spike ng RON, kahapon at saka ng isang araw. Diba nag 30% yun? Yung RON, yung binalita natin. So, nung hindi ko na mapakita sa inyo na kasi wala naman tayong Binance. Pero nakita ko dito sa mga post na yung Binance is nag-offer ng 30% na APY once na nagano ka ng yield kapag nag-stake ka. Pero ngayon bumagsak na rin ng 10%. So, ang daming talaga siya. So, ang laki nun. Ang laking percent ng 10%. Kagaya ko, kailangan mo maka $300 para, yun yung maximum $300 para magkaroon ka ng 6% yield, 7% yield sa USDT or USDC. Ang gamit ko naman Binance. No? Pero sa
ay Binance sa Bitget. Kaso sa Binance, hindi naman ako maka-access dahil nga ban siya dito sa Pilipinas. Yung Bitget, alam ko ban din sa Pilipinas. Pero ano naman ang gamit ko, application naman. No? Siyempre, sobrang good news talaga nito ang mga advantage, no, ng pagkakaroon ng ganito dito sa adoption na to is mas ligtas na tsaka mas legit para sa mga users. Siyempre, as a user, mas maganda kung talagang nire-recognize ng isang bansa yung aking mababawasan yung risk na ma-detect or siyempre magkakaroon na mas security yung mga tao na okay to gamitin kasi siyempre hindi na ayaw na maulit ng mga tao, mga investor yung nangyari sa Terra Luna, yung Terra USDT noon. Tapos mas malakas yung boost niya sa adoption tsaka sa utility. Bullish din talaga to sa crypto market. Nagbibigay din ito ng regulatory clarity lalo na sa mga bansa na kagaya ng Japan na fourth largest. Tapos economic benefit para sa Japan. Siyempre mas mabilis, mas mura yung cross-border payments. Yung innovation sa mga financial technology, mga tokenized economy, at 24/7 na commerce. So makakatulong yun sa pagiging competitive nila globally. Sa Pilipinas kaya bukod sa yung mga drama diyan sa pinag-uusapan ninyo yung puro na lang diyan sa wala namang naitutulong talaga dito sa banda, puro chismis lang yung mga pinag-aanohan yun diyan sa galaw-galaw din kayo diyan. Gobyerno ng Pilipinas. Tapos pabor sa malalaking compliant, no? USDC, siyempre, mas madaling pumasok sa Japan. So magbubukas ng bagong market, mga on-ramp na opportunities. At siyempre, ang pinaka-importante din, consumer protection. Siyempre, mayroon ka pa ring safeguards tulad ng mga asset, segregation, mga reserve requirements, no? At least meron ka ng para may babackup na sa'yo. No? Ang mga pangit lang dito, ang mga disadvantage, siyempre, kahit tanggapin nila yan, sobrang strict pa rin at exclusive. Siyempre, hindi lahat ng stablecoin papasok dyan. Siyempre, kailangan may high standard din Japan. Lalo na ang Japan, quality talaga yan, di ba? Alam naman natin, pag made in Japan, parang, di ba? Quality yung gawa ng mga yan. Siyempre, pagdating din sa mga stablecoin sa ganyan, talaga fully audited nila yan. Kailangan talaga. Tapos, may mataas na barrier din para sa mga sa mga issuers. Dapat lisensyado ka na bangko. May transfer providers or kaya trusted yung mga companies para makapasok ka sa domestically. No? So hindi andun pa rin yung yung standard na binibigay ng pwedeng ibigay ng Japan pagdating diyan. Limited choice sa mga sa mga slower rollout. Siyempre nung una ng 2023, matagal bago magkaroon ng mga actual na issuance. Halimbawa, yung Japanese yen na currency. Pwede rin mabagal ang adoption dahil siyempre, iba yung way ng nila, ng kanilang pag-implement ng mga ganong klase ng mga structure. Tapos siyempre, ang crypto is decentralized, kagaya ko. Siyempre, nandun pa rin ako sa gusto ko is decentralized. Ang problema lang dito is magkakaroon ka siyempre ng mga regulatory risk or centralization. No? Siyempre, nakadepende pa rin talaga sa issuer yan tsaka sa government. Kung may biglang pagbabago sa mga rules, siyempre, maapektuhan yung market. Siyempre, sa pag sinabi nila na, hindi pwede yan. Yung ganito na magbibigay kayo ng yield sa mga tao na ganyan. So, bangko pa rin dapat ang gagawa nun, hindi kayo. So, pwede maapektuhan yung pwedeng na-adapt nga, pero wala masyadong gumagamit kasi hindi attractive para sa mga user kagaya natin. Tapos syempre hindi rin perfecto yung mga decentralization na hindi yung perfecto para sa mga decentralization na funds ng cryptocurrency kagaya ko, no? Syempre ang pagiging regulated tsaka control, hindi na siya yung wild west crypto na pwedeng maging hadlang sa pagiging decentralized ng experiment. Nawawala na yung mismong nature ng crypto. At syempre, potential yung, syempre malalaking gastos din yan. May mataas na compliance, ibig sabihin pwedeng may pasa yun sa mga users, o yung mga fees na pwedeng mag-limit sa competition. No? So, ayun lang naman yung mga ko nakita ko na mga pwedeng maging pros and cons
No, so ang mga pros nito, safety, clarity, real adoption, long term, syempre bullish 'yun para sa mga stable coins saka sa mga crypto na ano natin. Syempre yung mga cons strict. Talagang stricto, exclusive at saka medyo mabagal o mahal para sa ilang mga players, mga magpa-participate at syempre pwedeng ikarga 'yon sa mga users. So pwedeng mas mahal, 'di ba? Yun. So, napahaba yung kwento natin dito kasi may importante talaga itong ma-discuss. May importante itong madaanan dahil isa ito sa mga inaabangan talaga natin pagdating sa adoption. So, fourth largest dito sa mundo, fourth largest economy is inadapt na yung hindi naman inadapt, tumatanggap na sila ng stablecoin galing sa ibang bansa. Pwede na yung ganun, yung cross-border payment. No? So, punta na nga tayo dito. Ano pa yan? Masyadong tagal na naman tayo doon. Ito lang naman kailangan namin sa iyo, yung codex natin. So, pang 45 days na tayo dito sa ating codex. Tingnan natin ating mga tasks. Ayan. So, win for rank arcade. Okay na tayo dyan. Open 3. Buy any bird, buy 3 Coco Choco, buy 15. So, kakaunti lang naman natin mga tasks ngayon. Hindi pala kakaunti, mga sisiu lang. So, ano tayo ng, tayo sa bounty board mismo. So, unahin na natin ang buy 15 Coco Choco muna tayo. Sisingitan ko lang guys ng mga talagang mga news kasi syempre mauumay din kayo na puro ito lang ang araw-araw natin ginagawa. No? So ako nga nauumay, kayo pa kaya. Pero importante kasi malaman 'yon, no? Na at least kahit papaano nakikita natin yung adoption. Pero hindi ibig sabihin no na all in na tayo, hindi ganoon. Kailangan pa rin nating obserbahan 'yan. Pwedeng ma-delay yan, pag na-delay yan, lalagapak na naman ang market. Ganoon naman ang nangyayari. Kung susubaybayan si Donald Trump, ganyan ginagawa. Tariff hindi, war tas hindi. Parang nilalaro-laro lang yung market, di ba? So, ganun talaga. Part of the game talaga siya. Kailangan talaga is maging manormalize na natin, ninyo, lalo natin, na ganito talaga dito sa crypto. Napaka, gulo. No? Tapos, ano na to, bili tayo ng bird. Magandang bird dito. Birdie. Ang magandang birdie dito, ha? Ito, nakaronin yung birdie. Nakaronin, tapos itong isa ito na lang. Talagang super chops, 0.68. So, magkano yung 0.68? 42 pesos. Tapos, ating sunod na task. Okay na siguro, feed na lang ito eh. Feed, 5 regular Coco Choco. Feed. Isa lang ba? Five regular Coco Choco. Feed 5. Uy, makakahabol na. Mag-55 na si Princess. Maganda pag sabay-sabay sila na at least susunod natin i-level up yung mga iba nating collectible actually. Talagang yun talaga, durog na ako dun sa arena dahil hindi naman talaga sila pang arena. Hanapan na lang natin sila ng magandang kakampi para magamit natin na maayos. Yan, so okay na to. So, win for rank battle. Tapos, open 3. Open 3 pa pala. Open 3 muna tayo, regular lucky. Yan. Grabe, tagal ng paliwanag natin dun Dapat sarap ng kwento. Actually, yung kanina nagbabasa-basa na ako tungkol dun. Sabi ko maganda i-share ito. Yung balita na yun about sa stablecoin. Kapag accept ng dahil kaya, syempre, gusto rin natin magkaroon ng crypto adoption. Yun nga lang, syempre, napaka-ironic dahil bangko, bansa, syempre, magiging centralized talaga siya. Pero still, at least nandun na tayo sa pagtanggap, pag-adapt ng crypto
dito sa ating sa real world, no? Buy any bird muna tayo. I-verify natin yan. Buy 3 Coco Choco, buy 15 Coco Choco, feed 5 regular Coco Choco, buy 1 consumable. At tingnan natin kung pwede na ba tong open 3 regular. Yung pwede na. Refresh natin. So, meron na lang tayong 10 days para matapos ang ating codex. So, dapat this level 10 na tayo ngayon. Wala pa rin yung reward. Wala pa rin yung claimable reward natin, guys, no? So, level 8 tayo. So, kakapusin tayo ng 2 araw. Pero tingin ko, kaya na eh. Kahit hindi natin masyadong pwersa. Kasi 8 na to eh. So, bukas is magna-9 na tayo. Tingnan natin Uy, no? Magna-9 na tayo bukas eh. So, kung every 5 days, mag-advance tayo ng isa, pwede. Pwede. Yan, so nakakulit tayo ng clay. So, wala naman tayong roll ngayon. Pero sure na to makukuha natin tong pang level 15 na background. Okay na ako dyan. Ito, bonus na lang yun. Ayan, so, yung roll, pag-roll bukas pa tayo kasi 2 pa lang ating nakukuha. Meron pa lang tayong 2 na clay. So, kailangan ay bukas na tayo mag-roll. Tapos, ang rank natin, dinaanan ko yung hindi ko na ba nabasa. So, pang 1-3 tayo. Tapos, pagdating dito sa claimable reward, wala pa rin nalabas Wala pa rin. Hindi pa rin sila nag-i-issue. Ewan ko, hindi ko pa nabisita yung Axie Shield. No? Sila kasi yung parang technical support ng Axie Infinity. Bakit wala pa? Titingnan na natin sa susunod. No? So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat sa ating mga subscribers. Thank you so much sa inyo. Saludo sa inyo mga mama at sir. I-like and share ang ating mga video. Siyempre, napakalaking tulong na yan, guys. Lalo na pag nag-comment kayo kasi yan yung dahilan kung bakit na ipupush yung algorithm. Sa mas marami pang tao, ipush na natin itong ating bagong-bagong balita na about dito sa stablecoin pag-accept ng Japan. No? Kaya talaga kailangan malaman dito ng mas marami pang tao. Bakit? Kasi dahil ba yayaman tayo? Hindi. Dahil nandun na tayo sa tinatawag na crypto adoption. So maaaring ito yung maging susunod na narrative para sa next bull run. At syempre iniisip ko baka yan na yung maging yung narrative na to is about stablecoin. Hindi ko sinabi yung mga alt natin stablecoin. So yung mga alts natin hindi ko pa nakikitaan talaga. But the stablecoin itself, so magandang move na yon. Para at least meron na tayong pondo, meron na tayong direksyon. No? So, kailangan nila magkaroon ng mas magandang regulation, clarity, at syempre rules para dito. Ano masasabi niyo sa ating balita na yun? Tingin niyo ba, bullish ba yun? Bearish ba yun? Ayaw niyo ba yun? Ayaw namin ng centralized, ayaw namin na may hawak ang government, bangko ng aming So, i-comment nyo na lang dyan sa baba. No? Thank you so much sa inyong lahat at magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!